Magandang gabi po sa lahat ng mga aking mga subscribers at saka mga followers. Nandito po ako sa isang lugar na kailangan video hindi malakas ang aking boses. But anyway, importante lamang po ay ako po si Dr. Engineer Toto Bunyog Kausing at ang ating pag-usapan po ay isang napakalagang pangyayari sa ating bansa. At ito po ay patungkol sa isa na namang pambabastos na ginawa ng administrasyon ni BBM. So nakikita ko rito na wala na siyang ibang adikain o misyon sa buhay kung hindi tatanggalin ang lahat na mga makikita na record ng pagnanakaw ng kanyang tatay at nanay siyempre. At siyempre kasama sila diyan guilty, mga anak. At ang pinakahuling ginawa ay tinanggal po ang mukha ni Ninoy Aquino na siyang pinakamatinding kalaban ng kanyang tatay noong panahon ng martial law. So, at kung tinanggal niya, anong reason? Anong rason? Meron bang substantive argument na para makakabuti sa bayan na tinanggal niya? Imbis na mag-promote siya ng reconciliation. Paano mangyari reconciliation kung tinanggal niya mukha ni Ninoy Aquino sa 500 pesos na pera natin? Inanuin sila kahapon ng bagong ilalabas na mga pera natin sa 500 pesos ay tatanggalin ang mukha ni Ninoy Aquino. Ano sa tingin nyo? At pwede bang mag-comment kayo rito kung comment kayo sa akin kung ilagay nyo kung okay sa inyo ang pagtanggal ng mukha ni Ninoy Aquino sa 500 pesos. Paki-comment lang po. Kung okay, pakilagay nyo okay. Kung hindi, pakilagay nyo no. Okay or no lang ang sagot niyo. Pag no, ibig sabihin, tutol po kayo sa ginawa ni Bongbong Marcos na tinanggal ang mukha ni Ninoy Aquino mula po sa 500 pesos na pera natin. Ano pa kaya? Although, ano ba meron? Dahil ba masama ang ekonomiya sa pagpatakbo niya? Kaya tinanggal, titingnan niya na malas yung mukha ni Ninoy Aquino dun sa 500 pesos. Ano klase, grabe. Noon nga, tinanggal na nga yung mukha ni Cory sa 1,000. Wala na. Ngayon, itatanggalin pang mukha ni Ninoy Aquino sa 500. Anong klase ito? Anyway, ang ginawa ng katwiran ay sinabi nila na tinanggal daw naman ang lahat ng mga hero at lahat ng mga presidente sa ibang mga pera. Tinanggal na po yung mukha ni Sergio Osmeña. Tinanggal na rin ang mukha ni Manuel Rojas. Tinanggal na rin po ang mukha ng iba pang mga bayani natin. So, kung ganun po, wala naman talaga wala talaga mga nagbubuto kay BBM. Sa tingin ko marami diyan nagsisisi sa ginagawa niyang ito. Pero mo, imbes na mag-promote ka ng reconciliation sa mga Maka-Aquino at saka Maka-Marcos, ay lalo niyong pinupukaw ang puot ng mga anti-Marcos. Dapat sana hindi niyo ginagawa yan. Nandiyan na nga kayo, pinagbigyan na kayo ng tao na makabawi sa inyong pangalan na nasira ng inyong nasirang ama at ng inyong ina. Yung walang habas na pagnanakaw sa ating bayan. The biggest thief in the Philippines, si Makoy pa rin, ang tatay mo pa rin. At bakit mo ginawa yan? Itan po ay sinundan pa ng isa pang insidente na nakita ko na ikaw, BBM, ang may dikta. Ano yun? Yung pag-dismiss ng pinakahuling 6 na kaso ng PCGG laban sa mga Marcos, dinismiss na lahat. Although,
Hindi nakataka-taka yan kasi po ang mga umupo sa PCGG, marami diyan kasama nito si Andres Bautista at kahit sinong nakaupo ngayon ay binenta po nila kay Marcos ang mga original copy ng mga ebidensya. So kasi kung Xerox ang ebidensya na natira, hindi mo pwede gagamitin na rason para ma madesisyonan ang kaso kaya dinismiss na lang. Ang dami pang mga ginagawa nila, kabuktutan diyan. Sa ladies and gentlemen, panahon na po talaga po na mas magbantay pa tayo ng matindi. Nagtataka naman ako, maraming iba diyan na dilawan o pink nung nakaraan ay marami na bakit magbibiim kayo? Pareho lang po si BBM at saka si Sara o Duterte na mga masamang tao. Ang isa kung si Attorney Libayan pa magtatawag, ang isa ay kampo ng kadiliman at ang isa naman ay kampo ng kamatayan. So, it is better for us to make our stand clear. Maka-Pilipinas ka ba o hindi? Yan lang po ang dapat mong pagpilian. Kung maka-Pilipinas ka, dapat ang gagawin mo ay babatikusin mo ang dalawa. Si Duterte sa pamamatay ng tao na kailangan magkaroon ng tinatawag na katarungan para sa mga 30,000 na pinatay sa war on drugs at sa mga korupsyon din na nangyari sa mga family. Ganon din sa inyo, Mr. Marcos. Ang dami niyong mga kabastusan o pagnanakaw na ginagawa sa smuggling, sa pag-smug walang habas na pag-import ng bigas ng iyong mga kakampi. Kaya hindi maabot-abot yung tinatawag niya yung 20 pesos per kilo. Alam mo, ikaw ay masasabi ko talagang walang alam sa ginagawa mo. Niluloko mo lang tao sa iyong pangako na magkaroon ng 20 pesos na bigas. 20 pesos ang kilo. Pero hindi po mangyari yan sa inyong formula na law of supply and demand. At gagawin nyo, magkikreate kayo ng maraming supply sa pamamagitan naman ng import. Kaya binabaan mo ng 15% ang buwis sa bawat sako ng bigas na may parating sa Pilipinas mula sa ibang bansa. Dati ay nasa 50% o mahigit sa tinatawag na rice tarification law na ginawa naman ito ni Cynthia Villar. At ang target nito ay lahat ng mga lupa na palayan ay magiging pabahay para kanyang mapatayuan na subdivision. Ganun pa, luko-luko pa na ang sistema sa ating pamahalaan. Sa mga senador ngayon po, wala ka makikitang magkakampi sa bayan. Halos lahat iisa lamang nakita ko niya na kumukontra. Talagang totoong kumukontra. Si Risa Hontiveros lamang. Yung iba dyan, wala. Hindi lang yung mga tuta, kundi rubber stamp. Kumbaga parang stampad lang. Parang kukunin na ni BBM tsaka ipasak. Tapos, ayaw mo pa ng impeachment kay Sara Duterte. So, ano mangyayari? Ano gusto mo palabasin? Gusto niyo mo palabasin ito kailan dyan sa pwesto at walang ibang mananalo? Ganun ang nakikita ko dyan. So, ngayon, dahil walang ibang Marcos ang pwede umupo para sa 2028 kasi hindi pa kwalipikado sa edad, ay si Martin Romualdez muna ang ginagawa niyang paraan na maupo bilang presidente sa 2028. O yun, bahala ka na Rapitol po. Nagipagkutsabahan ka pa dyan sa mga ginagawa ng mga bumuto sa pabor sa budget na kung saan tinanggalan ninyo ng 74.3 billion ang PhilHealth. At kung tinanggalan ninyo, ayon sa inyong maling katwiran na ginawa niyo dahil gusto niyo parasahan ang PhilHealth. Dahil maraming korupsyon na nangyayari at hindi natugunan ng mga kailanganin ng tao pa-hospital at lahat ng klaseng pa sa paggamot. Sino may kasalanan? Di mga tao dyan. Hindi dapat pagkasuhan ninyo, tanggalin ninyo. Hindi yung tanggalan ninyo ng budget. So, number 2, tinanggalan ninyo ng 50 billion ang 4-piece. Marami ng mga na-testimonya na nagpapakita ng 4-piece ay
nakapag-produce ng mga pamilya na mayroong gumraduate at naging abogado, naging inhenyero, naging teacher, at naging kung ano-ano pa. Ibig sabihin, nakikita mo may success ka nakikita sa purpose sa programa. Tapos 50 billion binawas mo. At sa pagbawas mo, yung standard ng pundo para sa purpose na 120 billion ay maging 70 billion na lamang. Kasunod na ginawa mo ay pinatanggalan mo ng 18 billion ang tupad na project. Kahit piso walang tinira. Tapos tinanggalan mo ng 30 billion ang budget para sa mga scholars ng Commission on Higher Education. 30 billion, equivalent to 600,000 na estudyante yon. So dahil tinanggal mo, hindi na makapag-aral ang mga estudyante ngayon sa 2025. Marami ka pag ibang tinanggal. Yan ang napakatindi lang. Tapos ito na ngayon lumabas, tinanggal mo ang mukha ni Ninoy Aquino sa 500. Wala ka talaga. So, ladies and gentlemen, tingnan ninyo ngayon ang bagong disenyo ng 500. Pakita ko. Ito. So, nakita ninyo ha. Yan. So, nakita mo, 1,000, wala ng tao. Oh, 1,000 niya, wala ng tao. 500, wala na si Ninoy Aquino. Yan. Oh, ang 50 pesos, wala na rin tao. Si Spinya dyan lagi. Tapos si Manuel Rojas, dito sa 100, wala na rin. So, ganun po ka pagbababoy ang ginagawa na ni BBM. So, bakit naman ginagawa nyo ganun? Imbes na mag-promote kayo ng unity, kaisahan sa lahat, ay gumagawa kayo ng bagay na pag-aawayan. Kaya kaming mga kumukontra o may idolo kay Ninoy Aquino, mas lalong dinagdagan yung galit namin sa inyo. Kaya dyan na lang muna siguro ang ating vlog ngayon. At yan lamang kasunod, alamin natin kung ano. Kasi marami na rin reaction. Ang nag-react yung grupong Atom, yung August 21 movement ni Butch Aquino dati na senador. At yun ay isang galawan na nagmumula o inspirado ng pagpatay kay national hero na si Benigno Ninoy Aquino. So hanggang dyan lang muna at magbati na lang ako. Yun pala, bago ako magbati, nais ko lang bagitin na nagla-live po ako kanina pero nawalan po ako ng signal. Hindi naman siguro Malacanang ang dahilan pagkawala ng signal ko. Kasi maraming na-alarm. So ngayon, kay Juliana Critchfield, so Merry Christmas sa inyo lahat ha. Si Renato Serra, Merry Christmas. So Alan Radon, no. Ibig sabihin maraming tutol. Maraming tutol sa pagtanggal ng mukha ni Ninoy Aquino sa 500 pesos. Ernesto Herrero, no. Estrelita Jose Salvar, yan ay kabastusan sa ginawa ni PBBM. Sa bagay, weak leader nga wala kayong masahan ano, sa presidenteng ito. Si Noveltino, Estrelita Jose Salvar, Sasoy Anido, Merck Marcado, no, halata na gustong pagtanggalin ganon din kung Ninoy Aquino. Tapos, Fernando Rafael Fernando Cuervo, Jupiter Pluto, Maray na Banggi, Doktor. So, pakisabi kung galit kayo, kung ayaw nyo na tanggalin ang mukha ni Ninoy Aquino sa 500, paki-respond lang po ng no. Pero kung okay na sa inyo, magsalita kayo mag-respond kayo, okay. Nagsusurvey po ako. Bakit pa buburahin? O yun, sabi ni Julia Maranan, ibig sabihin, no ka. So, Alia Feliciano, hello po.
kumusta na po ang laban ng Tintrayo? Nakipaglaban pa po sila sa Jigger Yarte. Sana totoo pa rin ni Sara Tambalustay na pasabugin ng Senado. Bayani Alamag, ah, galing ni boss sa topic mo ngayon. Ngayon mabuhay ka o mabuhay din mga Batanggenyo. O andyan yan sa sa Kalaka, si Mr. Bayani Alamag, si Ani Gonzales. Good evening po, Evangeline Cardinal. Gandang gabi po. Chibita Karukan. Kara Karlan. No? Gusto naman ang mga halang, no? Hangal na hanggal na mukha ng Senado. Gusto ipalit lang mga hangal na mukha ng mga senador. Fernando Rafael Cuervo, we should control the conversion of agriculture lands to residential. Ayun ang gusto ni Binay. Ni Villar. Kuya Bogart. Ito ni Toto. Agodim daw ang nagpatanggal sa mukha ni Ninoy sa 500. Si Atty. Gadon. Si Atty. Gadon ba? Gago talaga yan ah. Kubito Karukan. Lord. Si Atty. Lenny ang karapat-dapat. Skydance Ventinilla. Baka nakakahiya sa mukha nila. Alam niyo. Tapos Roth Steer. Nilo po. Fernando Rafael Fernandez Cuervo. So Wilma Filomeno. Tapos si Alex Ulin. Jupiter Pluto. No. Joey Castillo. No. Baka nanakawin na naman ang tama, para nanakawin nga ata ang opisina eh. So Wilma Filomeno. Tapos Kedas Bentinilla. Danilo Hasmin. Ferdinand San Juan. So Jutap Gun. Jagger Yarte. Magandang gabi po sa inyong lahat. Hanggang dyan lang muna tayo ngayon. Babalik ako mamaya. Nasa malayong probinsya po kasi ako ngayon eh. Nawawala signal. Kanina pinutulan tayo ng may mga jammers.